Manatili po tayong nakatayo para sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia sa Gawa, chapter 8, verse 26 to 40. Mga Gawa, chapter 8, verses 26 to 40. Si Felipe at ang pinunong taga-Ethiopia. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na pumunta nga doon si Felipe. Samantalang isang ginoo doon na pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang iyong tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang salita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tignan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismohan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kong sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpapatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, pinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Pinagpala na po ng Diyos sa kanyang mabuting salita. Good morning. Praise the Lord. Ayan. Salamat sa Panginoon. Thank you for coming sa atin pong pagsamba ngayong umaga. Amen. Indeed, the Lord is good. Sabihin mo nga po, God is good. Ayan. Alam ko marami tayo naging challenges ito pong nagdaang linggo. I for one, I am not feeling well. Medyo kumbaga dinadamdam ko na po or iniinda ko na yung sunod-sunod na biyahe. So, to pray for me that I will be well, na kasi hindi pa kami tapos. We still have several places to go this coming weeks. Meron pang 4 na lugar na pupuntahan kami. Bahagi po yon ng ang program ng ating pong samahan ng Assemblies of God in training yung po mga leaders natin all throughout the Philippines para lahat po ng leaders natin will be on the same page. Okay, hindi lang kami yung nakakaalaman kung ano yung kikilos, gagalaw, kundi yung buong organization po natin from the top to bottom ay nagkakaintindihan tayo. Mahalaga po yung pagkakaintindihan. May isa akong kwento tungkol doon. Yung may 2 construction worker, isang Tagalog at saka isang Cebuano. So may pasan-pasan sila na bakal. Medyo napagod sila kasi ang bigat ng bakal. Ang sabi po nung Tagalog, doon sa kasamahan niyang Cebuano, sabi,
ang bigat ng bakal, sabi po nung Tagalog. Biglang nagsalita po yung Cebuano, sabi niya, bitaw. So, syempre, pag Tagalog ka, pag sinabihan kang bitaw, ano gagawin mo? Bibitawan mo. So, binitawan po nung Tagalog. Sumakit yung balikat ng Cebuano. Sabi niya, bakit mo binitawan? Sabi niya, sabi mo kasi ay bitaw. Yung po pala, ang salitang bitaw sa Cebuano or sa Bisaya ay I agree. Oo, sang-ayon ako, no? I agree. Kaya nung sinabi niyang mabigat yung bakal, sabi ng Tagalog, sabi ng Cebuano, bitaw. Bitaw, binitawan nga niya. So, ganun pag hindi tayo nagkakaintindihan. And most of the time, problems arise, conflict arise when we don't communicate and we don't understand each other. So, ang pinakalundo talaga is communicate, communicate, communicate. Even kay Lord, di ba? Yun din ang pinakamahalaga sa atin. We communicate with the Lord. We communicate with Him through prayer. Kaya nga napaka-importante po nung deep prayer life, yung pong intimate relationship natin sa Panginoon. Bitaw? Bitaw. Okay, parang seryoso tayo ngayon. Parang ano tayo ngayon? Praise God. Pag-usapan po natin how to share the gospel simply. Lahat naman tayo ay naniniwala na dapat i-share ang gospel. Sino po ang convinced na dapat i-share ang gospel? Say amen. Amen. Mahalaga yon. Yun ang tawag sa atin ng Panginoon. Yun ang binigay na mission sa atin ng Panginoon. To share the good news. To share the gospel. Isa sa dahilan marahil kung bakit yung iba ay hindi nag-share dahil natatakot sila. Tama? Dahil hindi nila alam kung ano at paano gagawin. Hindi nila alam kung ano sasabihin, hindi nila alam kung paano magsisimula at paano gagawin ang pagbabahagi ng mabuting balita. At yun po yung pilit or yun po yung ating pipilitin na sagutin ngayong umaga, mga kapatid, sa ating mensahe ngayong araw. Paano nga ba tayo magbabahagi ng salita ng Diyos or ng mabuting balita sa isang simpleng paraan? At halo po sa ating talata mula po sa aklat ng mga gawa, kabanatang 8, talatang 26 hanggat 40. Ito po yung kwento ni, sino po yung ating main character? Felipe. Ironically or interestingly, yung ating bansa ay galing po hinalaw sa pangalang Philip. Kaya nga Filipinas. No? So galing po ang pangalan ng ating bansa sa pangalang Philip. Kaya tayo ay Philippines. At tinatawag sa mga beauty pageant, the Philippines. So, Felipe. At yung pong eunuch na tresurero, parang ako pala, no, treasurer. Treasurer po ni Reyna Candice o Reyna Candice. Okay. So, ito po yung kwento ng dalawa kung paano sa nag-unfold yung pong pag-share ng gospel nitong dalawang tauhan natin. Paano na ibahagi ng lingkod ng Panginoon na si Felipe dito po kay, tawagin na lang natin siyang si Ethiopian. No? Ethiopian, taga Ethiopia siya, kung paano po ibinahagi sa kanya yung mabuting balita. Minsan kasi iniisip natin, na para mag-share tayo ng gospel, kailangan natin meron tayong degree ng theology, kailangan natin maging pastor, o kailangan maging mahusay tayong magsalita. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, ang kailangan lang natin ay isang pusong handa at isang simpleng paraan. Now, it doesn't have to be complicated. We just need to be obedient. Yun lamang po, mga kapatid. It has to be obedient or obedience ay mahalaga sa atin. By the way, yung po bang ating testimony nagawa nyo na? Sino nakagawa na ng testimony? Taas ang kamay. I-post nyo po sa ating GC. No? Yung iba, 3 na yung nakita ko. Ang gaganda ng mga testimony. No? Blessed na blessed po ako habang binabasa ko yung mga testimony. So, ang layunin po ng ating pag-share, hindi po para makapag-debate.
kundi para ipakilala si Jesus. Nung batang-bata pa po ako sa pananampalataya, ang hilig ko makipagdebate. Nananalo naman ako sa debate, pero yung tao hindi po tumatanggap sa Panginoon. Nadidipit yung purpose ng pakikipag-usap ko. Diba? You can win arguments, but you can lose a friend. Diba? Pero ang layunin po ng pag-share ng gospel is to win friends for the Lord and for them to be convinced that Jesus is Lord, that they need Jesus in their lives. So, ang tanong, paano? Diba? So, ang simpleng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay kayang gawin ng kahit sino. Sabihin mo, kahit sino. Sabihin mo, kahit sino. Kahit yung katabi mo na yan, kahit yan ay bata pa, pwede pang gamitin ng Panginoon. Kahit yung katabi mo may edad na, pwede pa rin gamitin ng Panginoon. Kahit simple lang ang ating alam, ang mahalaga, sinishare natin yung alam natin. Kahit sino, basta may puso at syempre may gabay ng banal na Espiritu, ay makakapagbahagi po ng mabuting balita. Gusto niyo po ba mga kapatid na magbahagi ng mabuting balita? Amen. Praise God. So, paano? Paano natin gagawin ito? Simple lang po. Simple lang. It is simple and yet effective. It's simple and yet powerful. Ito po yung pag-uusapan natin. First step, step number 1 is to listen to the Spirit's leading. Amen. Ang unang hakbang po sa pagbabahagi ay hindi yung magsasalita ka. Ang unang bahagi po sa pagbabahagi ng mabuting balita ay pakikinig. Saan? Kanino? Pakikinig sa banal na Espiritu. Amen. It is listening, it is being attuned to the Holy Spirit. Si Felipe po, ang sabi sa ating kwento, binigyan siya ng instruction ng angel. Sabi ng angel, pumunta ka doon sa karsada na yon, na noong time na yon ay bihira ng gamitin. Ironically, yung pong place na yon ay Gaza. Alam natin ngayon sa balita yon, laman ng balita, yung Gaza Strip. Meron pong daan doon, ang tawag King's Highway, yung pong mga galing ng bandang Europe, doon dadaan papunta ng Africa. Eh yung pong lalaki na Ethiopian, uuwi siya ng bayan niya. Sumamba siya sa Jerusalem. Ibig sabihin, isa siyang hintil, pero nagpa-convert sa Judaism or sa pagiging Hudyo. Ang tawag sa mga taong ganon ay proselyte. Sabi nyo nga, proselyte. He was a proselyte. Though he was Gentile, he became a follower of Yahweh. Tinanggap niya si Yahweh. Kaya kahit kay layo-layo ng bansa niya, he took the time and the effort to go to Jerusalem on a pilgrimage. No? Tawag natin pilgrimage para sambahin si Yahweh. Kasi ang ganda nga naman ng teachings ng Judaism compared sa mga pagan religions during that time. So, although his background was pagan, pero he was convinced by the superiority of the Jewish faith. Kaya nga, meron dala-dala siyang Bible. No? Sa panahon natin, nag-i-scroll tayo. Di ba? Sa cellphones natin, sa Bible. Pero noong time nila, yung scroll, literal. Literal na scroll yung dala-dala niya. It so happened na siguro galing siya sa Jerusalem, dala-dala po niya yung scroll ng aklat ni Isaiah. Okay? Pero tingnan natin yung kung paano po sumunod si Felipe. Ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan po ng anghel, pumunta ka sa karsada na yan, hindi po siya nagtanong, Lord, bakit ako pupunta doon? Eh, ang init-init doon, wala namang nagdadaan doon. Bihira nang gamitin yung karsada na yon. Hindi po siya nakipagtalo. Ang maganda po kay Felipe, at ito po dapat yung maging attitude natin, again, it's the attitude of obedience. Diba? No questions asked, you just follow instructions. Sabi mo, follow instructions. Mahusay ba kayong sumunod sa instructions? Amen? Sabi po ng banal na Espiritu sa kanya, sa di kalayuan, habang nag-aabang si Felipe, may dumadating na karwahe. No, ang karwahe nung unang panahon, Mercedes-Benz. Wow, parang mga diskaya lang ang peg. Kasi treasurer siya, para maka-afford ka ng karwahe, kailangan mayamang tao ka, opisyalis ka.
ng gobyerno. Okay? So itong karwahe na to paparating, ang sabi ng Holy Spirit po, bumulong ang Holy Spirit o nagsalita ang Holy Spirit kay Felipe, ang sabi ng Holy Spirit, go to the chariot and stay near it. Lumapit ka doon sa karwahe, sabayan mo. Hindi ko alam kung gaano kabilis yung takbo ng karwahe, pero parang literal na sa Pilipinas, sasabay ka ba? Pwede bang sumabay sa iyo? Literal, sumabay po siya doon sa karwahe habang tumatakbo yung karwahe. So, to make the long story short, si Philip po naging sensitive. Say it with me, sensitive. No? Naging sensitive siya sa leading ng Holy Spirit. Hindi siya naghintay ng stage, hindi siya naghintay ng microphone. Simple-simple lang, sumunod lang po siya sa bulong, sa tinig ng banal na Espiritu. Alam niyo mga kapatid, ma-share ko lang, may kwento ko lang. Nung kami nagmi-mission somewhere sa Talavera, Nueva Ecija, naglalakad kami sa Pitak, sa gitnang bukid, biglang ayahan doon yung leading ng Holy Spirit, yung salita ng Holy Spirit, na pumunta kami doon sa isang kubo, may isang kubo po doon, na puntahan namin yung kubo na yon. May kasama akong isang volunteer galing sa Zambales. Batang-bata pa, siguro mga 14, 15 years old yung kasama ko. Ako yung medyo may edad during that time. So to make the long story short, pumunta kami sa kubo. Lo and behold, doon sa kubo na yun, may isang pamilya, may sakit po yung anak nilang lalaki. So what I did is I prayed for that boy na siya gumaling. Tapos aral po kami ng Bible. So to make the long story short, pinatanggap ko po sila sa Panginoon. Sinare ko yung mabuting balita ng Panginoon. Yung buong family na nandoon during that time, kumilala sa Panginoon. Wala silang Biblia. Ang ginawa ko po, yung dala-dala kong Bible, yung personal Bible ko, iniwan ko po doon sa bahay na yon. Okay? Fast forward several years later, naging bisita po ako doon sa church na yon, na church plant namin sa Talavera, Nueva Ecija. Alam nyo ba, yung bata na yon na may sakit, siyempre gumaling yon. At noong time na yon, isa na siya sa member ng worship team doon sa church. Amen. Sige, pwede natin palapakan ng Panginoon. Glory to God. Tapos, yung pamilya po na yon, naging mga active na members. In fact, yung mga mag-asawa, mga elders sila ng church. At ito nakakatuwa, yung Bible na binigay ko po sa kanila, ipinakita po nila sa akin. Ito po, pastor na ako during that time, nung nadalaw ako doon sa church plant namin in Talavera. Sabi niya, pastor, ito po yung Bible na binigay nyo nung kayo'y kabataan pa. Ginagamit pa rin po namin ngayon. Di ba? Doon nagsimula sa pakikinig. Kung sinabi ko na, ano lang yun, na siguro na mali lang ako ng dinig. Di ba? Pero napakalinaw na may leading ang banal na Espiritu. Napuntahan namin ang tahanan na yon. Lo and behold, yung tahanan na yon naging mananampalataya at naglingkod sa atin pong Panginoon. Purihin po ang Diyos. Ang pagsunod sa direksyon ng Panginoon ay parang yung gumagamit ka po ng mga application ngayon na kagaya ng Google Map or Waze. Meron tayong technology na tinatawag na GPS. Sinasabi nito kung nasaan ka na, tinuturo nito kung saan ka pupunta, tapos nagsasalita pa yan in 50 meters, turn left, di ba? Tapos lumampas ka, hoy, engot, bumalik ka. Nire-recalculate niya yun, di ba? Yun ang galing ng GPS. Pero ito po, may mas matindi kaysa sa GPS. And that is the Holy Spirit. No? Ang GPS minsan, dahil pag mahina ang signal, maliligaw ka Na-experience namin yan. Nung pumunta tayo, pastor, ng Pagudpod, naalala mo yun. Kung saan kami dinala nung Waze. Sabi namin, Waze nga yan, waste of time. Okay? Kung saan kami dinala nung Waze, nalayo tuloy kami. Dahil mahina ang signal. Pero there is something or someone which is better than GPS. That is the holy GPS, the divine GPS.
And that is the Holy Spirit. Amen? So gawin yung kaibigan ang Holy Spirit. Makinig tayo sa leading ng Holy Spirit. Many major crossroads in my life. Hindi ko alam kung ano yung pupuntahan ko. There and then, nagsasalita, nangungusap po ang banal na Espiritu. Amen? For example, when I was contemplating na mag-aaral na ba ako to pursue my studies, yung po aking postgrad studies, masteral, napakalinaw, bumulong ang banal na Espiritu. Sabi ng banal na Espiritu, eto na, mag-aral ka na. Yan, napakasimple lang. Sabi ko na lang sa prayer ko, kung yan po ay talagang direksyon nyo, i-confirm nyo po sa asawa ko kasi noong time na yon, mag-asawa na po kami ni Pastor Mercy. Si Jed ay baby na noon time na yon na dumating yung direction ng Lord para mag-aral po ako sa Baguio. So it's a challenge for us, and yet kinonfirm ng Lord sa akin, kinonfirm ng Lord kay Pastor Mercy, siguro ako na ito ay galing talaga sa Panginoon. And you know what? Nung humakbang ako by faith, naging madali ang lahat. Okay? Naging mabilis yung 2.5 taon, halos 3 taon na pag-aaral ko sa Baguio, inayos lahat ng Panginoon. Hanggang sa makatapos pa ako ng pag-aaral sa Baguio for almost 3 years. Ang sarap mag-aaral sa Baguio. No? Kung may pagkakataon kayo mag-aral, I encourage you sa mga kabataan, I encourage you to study in Baguio. Ang sarap mag-aaral doon. So, yun po, ang ganda pag tayo po ay naka-attune, nakikinig sa banal na Espiritu. So ano po application natin? Bago ka lumabas ng bahay, manalangin ka, di ba? Lord, lead me to someone who needs the gospel today. Lord, dalhin mo po ako doon sa isang tao na nangangailangan ngayon para maikwento kita, no? Ma-share kita. Okay ba yon? Bago ka pumasok sa opisina, magpe-pray ka. Bago ka pumasok sa school, Lord, gamitin mo po ako. Lead me to someone who needs Jesus today. Pwede ba natin gawin yon? Napakasimpleng prayer. Pero again, hindi kailangan maging complicated, hindi kailangan maging mahaba. Kailangan tao sa puso. You mean what you say. Baka yung nakatabi mo yun sa jeep, hindi mo alam. Nung nag-aaral ako sa Bethel, ang goal ko, nung first year ako, makapag-share ng gospel sa 10 tao sa isang linggo. Kaya pag ako po pupunta na sa aking outstation, ang outstation ko po noon ay Apalit, Pampanga. Worker po ako ni Pastor Ding Cruz during that time. So, naging alalay po ako ni Pastor Ding noong time na yon. So, nag-aaral ako ng Bethel. Sabi niya, tulungan mo ako dito sa Apalit. So, syempre, gusto ko rin makaranas ng ibang context ng paglilingkod. So, after Bethel, Friday po ng hapon, pupunta ako Monumento. So, yung biyahe mula Malinta hanggang Monumento, nung mga time na yon, mahaba. Oras ang inaabot, although napakalapit lang nun. So, marami-rami na rin ako na-sharean sa, sa jeep during that time. Yung biyahe mula Monumento hanggang Apalit, yun talaga. More or less, mga 2 oras yun. So, mapalad ka pag nakatabi kita sa upuan sa bus. Kasi hindi ako papayag na bababa ako ng bus o bababa ka ng bus nang hindi kita na-sharean. Ganon ako kasigasig noong time na yon nung nag-aaral po ako sa Bible School or sa Bethel. So baka yung katabi mo sa sasakyan, baka yung katabi mo sa jeep. Yung last time, yung naikwento ko sa inyo, katabi ko sa aeroplano, yan, nung galing akong Brunei, talagang sinalan ko po siya ng mabuting balita. Okay? So, pwedeng sa lunch break, pwedeng recess, kung kayo estudyante, pwede po na baka po yung taong makakausap ninyo, nag-aantay lang. No? Inaantay lang yung kagaya ni Philip, kagaya mo, na magsasabi sa kanya tungkol sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Unang hakbang, makinig sa leading ng Banal na Espiritu. Pangalawang hakbang, mga kapatid, huwag mahihiyang magtanong.
Parang right med lang. Huwag mahihiyang magtanong. Tingnan nyo po, sa pag-share ng gospel, hindi ikaw yung magsasalita. Una, ang banal na spirito magsasalita, makikinig ka. Yung pangalawang hakbang, magtatanong ka lang pero dapat handa kang makinig. Amen? Handa kang makinig. Start with a question and listen well. Sa Acts chapter 8 verse 30, ang sabi po ni Felipe doon sa Ethiopian, mawalang galang na po. Siguro siyempre may kasamang respeto. Naiintindihan niyo po ba yung binabasa ninyo? Ano kaya yung nakita ni Philip? Kaya ganon yung kanyang tanong doon sa lalaki. Siguro habang nasa karwahe, tumatalbog-talbog doon sa mabato at malubak na daan, nakakunot yung noo ng lalaki habang binabasa niya yung scroll ni Isaiah. Hindi niya maintindihan. Naging palaisipan sa kanya. Timing naman, nandun ang lingkod ng Panginoon na si Felipe habang tumatakbo yung karwahe, tumatakbo. Sir! Sandali po. Mawalang galang na po. Naiintindihan niyo po ba yung binabasa ninyo? So nakita natin, hindi kagad nagturo si Philip. Hindi po siya nag-assume. Siya po ay nagtanong. Pinakinggan po niya yung concern ng Ethiopian. Okay? So, ganun po mga kapatid. Isang paraan para tayo ay pakinggan, dapat tayo ay marunong makinig. Diba? Minsan kasi parang tayo kagad isinasalpak natin kagad yung gusto nating i-share sa kanila. Pero hindi tayo nagkakaroon ng time na alamin muna ano yung kanyang kalagayan, ano yung kanyang hinaharap ngayon, ano yung kanyang context. Say it with me, context. No? Context is everything. Baka, baka nagugutom yan. Di ba? Kaya pala nakakunot ang noo, gutom. Anong gagawin? So, tanong mo, kumain ka na ba? Sa isang taong nagugutom, it sounds music to your ears pag may nagtatanong na kumain ka na ba. At yung susunod doon, kain tayo. Yan. At yung susunod, sige, libre kita. Ang sarap pakinggan nun sa isang taong gutom. Relate po ba kayo? Nag-aaral ako sa Bible School. Laging yun ang inaabangan ko Kasi wala talaga akong baon nun. Inaabangan ko lagi yung merong magtatanong na, kumain ka na ba? Alam naman nilang hindi pa. Kain tayo, lugaw tayo. Yan. So, sumasama po ako. Kaya nung pinagpala po ako ng Panginoon, una kong hinanap yung mga kaklase ko na laging naglilibre sa akin. Nung ako pinag-aaral sa Bible College. At talagang trinit ko sila as a way of saying thank you sa kanila. Salamat sa inyo kasi naitawid ako ng lugaw at saka tokwa nung tayo ay nag-aaral pa. Salamat sa inyo na naglibre sa akin. Kahit lugaw lang pero sa isang taong gutom, napakalaking bagay po nun, mga kapatid. Alamin mo, ano yung niya, kumusta ka na? Diba? Yung iba sasabihin, okay lang, pero laliman mo pa ang tanong. Minsan, sasabihin na okay pero hindi naman okay, di ba? So ito po sa sitwasyong ito, hindi nag-assume si Philip na ito kailangan mo, ito pakinggan mo ko. Hindi, nagtanong muna siya at nakinig po siya, di ba? So ipinakita niya yung kanyang pagmamalasakit. Si Jesus Panginoon ganun din, yung babaeng Samaritana doon sa balon. Paano nagsimula si Jesus doon sa babae? Anong tanong ng Panginoon? Pwede bang makiinom? Di ba? Nagulat yung babae. Sino ka? Hudyo ka, Samaritana ako. Di ba? Bakit nanghihingi ka sa akin ng tubig? Dapat nandidiri ka sa akin. Di ba? Pero brinik ng Panginoon yung ice, brinik ng Panginoon yung barrier sa pamamagitan ng tanong. Pwede bang makiinom? Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang kung sino yung kausap mo na magbibigay sa iyo ng tubig na nagbibigay buhay. Na-curious yung babae, malalim po itong balon na ito. Saan kayo kukuha ng pansalok?
Sabi ng Panginoon, hindi yung tubig na ito ang tinutukoy ko. And to make the long story short, ipinakilala ng Panginoong Jesus sa babaeng ito na siya yung tagapagligtas na kailangan niyang tanggapin sa kanyang buhay. Sabi niya, ako ang Mesiyas. Sabi ng Panginoon tinanong siya ng babae, kayo po ba ang Mesiyas? Sabi ng Panginoon, ako nga. Sa ibang mga pagkakataon, hindi very direct ang Panginoon sa pagsagot But in this case, very direct ang Panginoon doon sa Samaritan woman nung sinabi niya, ako nga ang Panginoon, ako nga ang tagapagligtas. So yun po yung point number 3. Pero balikan natin itong point number 2 natin. Pag may malasakit, nakikinig. Amen? At pag tayo po ay nakinig, ang mga tao nagbubukas ng kanilang puso. No? Parang pinto. The way to unlock the door to a person's heart is to ask questions. Amen. Parang doktor. Pagpunta nyo ba, pagpasok nyo ba ng klinika, resetahan kayo ng doktor. O, ito. Diba? Ano ang gagawin ng doktor pagpasok mo ng klinik? Ha? Ano po itatanong niya? Ano po ang sakit nyo? Dok, kaya nga ako pumunta dito para... Hindi, ano po sumasakit sa inyo? Dok, masakit po yung balakang ko. Ano po ba? Kailan pa po ba yan? Matagal na po ba yan? Kayo po ba'y napersa? Nagbuhat po ba kayo ng mabigat? Kayo po ba'y... Kumusta po yung ihi ninyo? Ano pong kulay? Di ba? Ay, nako. Sige po, itest pa po natin yan. Punta po tayo sa laboratory, bibigyan ko kayo ng parang eksperto no? Kasi madalas po ako sa clinic Kaya alam ko yung ginagawa ng doktor Sige po, itest natin yan. Bumalik po kayo. At dali nyo sa akin yung resulta. Babasahin natin. Pagbasa ni Doc, ay, Sir, meron po pala kayong infection sa inyong pag-ihi. No? UTI. Saka pa lamang siya gagawa ng reseta. Okay? Yun ang reseta. So what is a doctor? Sabi nga, ito yung definition ng isang bata ng doctor. A doctor is someone who kills the ill with pills and with bills. Okay? He is someone who kills the ills with pills and with bills. Kasi pag nakita mo na yung reseta at pag bumili ka na ng gamot sa Mercury o sa generic, bigla kang gagaling. Ang mahal pala nitong nireseta ni doktor. Di ba? So, bigla kang gumaling no nakita mo po yung babayaran. No? So, yun po. So, yun yung doktor Magtatanong muna siya. Di ba? Magtatanong muna. So, ano ba yung mga pwede nating itanong sa tao? Di ba? So, ano ba yung paniwala mo tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan? Naniniwala ka ba doon? Yung mga ganong bagay. Simple pero makapangyarihan. Ang tawag natin doon ay challenging questions. Okay? Or mga transformative questions. Okay? At pagkatapos doon, pupunta na tayo sa number 3. Nagtanong ka, nakinig ka, na-assess mo yung situation ng tao, alam mo ngayon kung open siya para sa ibabahagi mo ngayon, di ba? Pero habang nakikinig ka, syempre nagpe-pray ka sa puso mo na, Lord, kumilos ka po sa puso ng kausap ko ngayon. Okay? So thirdly, mga kapatid, ayun, mag-focus kay Jesus at sa kaligtasan. So you have to stay focused on Jesus and on salvation. Naka-ready na yung tao. So, balikan natin si Felipe. Nung sinabi nung eunuch ng Ethiopia na hindi niya naiintindihan yung kanyang binabasa, nagmagandang loob ito pong si Felipe. Sabi sa verse 35, Then Philip began with that very passage of Scripture and told him the good news about himself? No. About Jesus. Sabi niya doon sa eunuch, ganito po kasi ito. Ito pong tinutukoy dito na binugbog, sinaktan, na nagtiis ng tawag na walang hustisya, injustice para sa ating kasalanan. Ang tinutukoy po dito ay si Jesus na taga Nazaret. Ganun ba?
isa po ako sa tagasunod niya. Ganito po kasi yung nangyari. So, kwento na niya yung gospel. Na si Jesus, nabuhay ng banal, na nangaral ng mabuting balita, gumawa ng maraming mga himala, tumulong sa maraming tao, subalit siya'y ipinagsakdal, siya ay pinarusahan, pinako sa krus na matay, pero sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. At siya ang Panginoon. Siya yung Mesiyas na ating iniintay upang tayo'y iligtas sa ating mga kasalanan. Piniliwanag po niya yon. Hindi na dinitalye dito syempre sa atin pong talata. But if you would read between the lines, ganun po yung naging flow ng dialogue ni Philip at saka nitong Ethiopian. Pinaliwanag ng lalaking ito, pinaliwanag ni Felipe sa lalaking ito na si Jesus ang tagapagligtas. Amen? Amen? Na walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Sino mang tatanggap, mananampalataya kay Jesus bilang Panginoon ng kanyang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magkakaroon ng kahulugan yung kanyang buhay. Amen? 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 Ang dami ng sinubukan ng lalaki ito, natuwa siya sa ganda ng pananampalatayang Hudyo, pero ngayon nakita niya something is better. And that something is actually someone. Jesus is better than Judaism. Okay? At ito maganda. Sabi po, in-embrace po ng lalaking ito ang pananampalataya kay Jesus. Sabi niya, may tubig dito. Sa kanilang pagdaan sa isang lugar, nakita po nilang may tubig. Ang sabi po ng Ethiopian kay Felipe, may tubig na dito. Baka pwedeng bautismuhan mo na ako. Kasi alam ng lalaking ito yung kahalagahan ng bautismo. Why? Kasi dati siyang binautismuhan din. Nung na-convert siya, nung na-proselyte siya from being a pagan into a Jewish faith, nagbaptize sila. Nag-undergo siya ng purification ng baptism. Kaya alam niya, siya na mismo yung nag-request. Alam niya na kasama sa pagiging, sa pagdedeclare mo ng, yung pagsunod, yung bautismo. Mahalaga yon. Alam ng lalaking ito. Kasi nag-undergo na siya beforehand ng bautismo when he became a convert into Judaism. Sabi niya, ito tubig. Ano ba yung pwedeng maging hadlang para hindi mo ako mabautismuhan? Sabi po ni Felipe, kailangan mong tanggapin si Jesus. Naniwala sa kanya na siya ang anak ng Diyos. Ang sabi sa ating talata, ang sabi ng lalaki, nananampalataya ako. Okay? Nananampalataya ako kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Bumaba sila mula sa karwahe, binautismuhan po. There and then, hindi na kailangan ng mahabang lesson. Isang lesson lang. Okay? Dahil ito pong lalaking ito, marunong naman siguro itong lalaking ito. Hindi siya magiging opisyalis kung hindi siya marunong. Marami naman siyang Bible na dala-dala, yung mga scrolls ng mga aklat ng Biblia. Pasalamat tayo ngayon kasi kung yung panahon nila, yung Biblia ng panahon nila, yung buong Biblia po, kailangan mo ng isang truck para maglulan yung 66 na libro ng buong Biblia. Sa dami po ng mga scrolls. Ngayon, simpleng cellphone na lang, nandun na yung buong Bible. Di ba? So, ang galing. Salamat sa Panginoon. So, itong lalaking ito, may ginawa ang Diyos sa kanya at gusto niyang ipakita yung kanyang pagiging seryoso sa pagsunod sa pamamagitan ng pagpapabautismo. So, yung mga hindi pa nababautismuhan, mga kapatid, mahalagang bahagi po yon ng pagsunod natin. Pagpapahayag na ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, pagpapahayag na tayo'y naligtas, pagpapahayag na tayo'y namatay sa ating kasalanan, nalibing, at tayo ay kasama ng Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Yung bagong pagkatao na ang naghahari sa atin ngayon. Amen! So, kailangan pa na yung bautismo. So, binautismohan po, to make the long story short, itong lalaking ito, at pag-ahon nila sa tubig, yan po, sabi ng Biblia, ay kinuha po ng banal na espiritu itong si Felipe, dinala sa Azotus. Itong lalaking ito nagpatuloy sa pag-uwi, and tradition says, ito maganda, yung buong bansang Ethiopia ay kumilala sa Panginoong Jesus.
Hallelujah! Naging super evangelist ang kung itong Ethiopia na ito. Na to this day, ang bansang Ethiopia trace their Christian roots. Kasi Christian ang Ethiopia. They trace their Christian roots to this eunuch, to this officer. Okay? Na siya yung nagdala ng gospel sa kanilang bansa at yung buong bansa nila ay kumilala sa Panginoon. Amen. Kita nyo yung nagagawa ng isang tao na seryoso at may commitment sa pagsunod sa Panginoon. So nakita po natin mga kapatid, ano yung naging pangangaral ni Philip, hindi tungkol sa church. Mas maganda yung church namin kaysa sa church nyo. Yung church namin may aircon, may maganda yung mga ilaw, mayroong LED wall, di ba? Hindi yun eh. Hindi tungkol sa moral values. Alam po ng lalaking ito yung morality, kaya nga siya na-attract sa pananampalatayang Hudyo. Ipinakita niya ang superiority ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pinaka-X factor talaga is Jesus. Ang sentro ng kanyang pangangaral, ang sentro ng pag-share ni Philip ay si Jesus Christ. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, at yung kanyang regalo ng kaligtasan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ang tanong, tinanggap niyo na ba si Jesus sa inyong buhay bilang inyong Panginoon? Amen. Kung ito po'y ginawa niyo ng buong puso mga kapatid, congratulations. Ito po ang paraan upang tayo po ay magtamo ng buhay na walang hanggan. So, hindi mo i-share yung sarili mo. Ang i-share mo ay si Kristo. Sabi nga sa ating inawit kanina, and I'm really glad na inawit natin to, Jesus at the center. Amen? Jesus at the center. Okay? The good news is all about Jesus. Hindi ikaw ang bida, si Jesus ang bida. Hindi ikaw ang sentro, si Jesus ang sentro. So, napakasimple po na ang ating gagawin, mga kapatid. Ito po, may I suggest ang isang simpleng framework sa pag-share at ang sentro ay laging si Jesus. Una po, yung pag-ibig ng Diyos, John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. I-memorize nyo po yon. Pinakamahalagang verse po sa Bible, yung John 3:16. Tumutukoy po ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Kaya lang may problema. Ano po yung problema? Ang tawag sa problema ay kasalanan. Bakit po may baha? Dahil sa kasalanan. Di ba? Sabi nga, sa atin yung flood, sa kanila yung control. Flood control. Di ba? Natutuwa naman ako kasi araw-araw nasa balita ang malolos ngayon. Kaya lang, ang mga balita tungkol sa malolos ay hindi maganda. Isang araw, sobrang traffic dito sa MacArthur. Mula po Tabang, ang traffic hanggang crossing, 2 oras po ang inabot. Di ba? Tapos yun nga po, yung mga kabi-kabilang expose tungkol sa mga ghost project na unfortunately, kaya pala antindi na naging pagbaha dito sa ating lugar. Dito pong nakaraang habagat season. Okay? Kasalanan ang ugat ng lahat ng ating problema. Sabi po ng Roma 3:23, ano sabi diyan? Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. It is a common reality. Yung po tinatawag nating universal sin. No one is exempted. All is guilty. Ang sabi po, for all have sinned. Pero ito magandang balita. Ito yung magandang balita. Si Jesus ay nagliligtas. Amen? Amen? Si Jesus ay nagliligtas. Okay? Sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ibinuhos ng Panginoon sa atin. No, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Jesus para sa atin. Amen? So yun po mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nagliligtas.
He is mighty to save. Ngayon, ano yung magiging tugon mo? Ito po, manampalataya ka. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 9, kung mananampalataya ka ng buong puso, sasabihin mo sa iyong puso, ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, maliligtas ka. Okay? Ayun po ang sabi, if you confess that Jesus is Lord, no, hindi mo i-confess lang si Jesus as Savior. You have to confess Jesus as Lord. Tatanggapin mo siya bilang Panginoon, magsusuko ka, mag-aalay ka ng buhay sa Kanya. Yun po yung susi, mga kapatid. Yun yung tamang tugon. Napakasimple lang, napakalinaw at nakasentro sa krus kay Kristo. Amen? So hindi po dapat komplikado. Ito lamang po yung pinaka-outline. Mahal tayo ng Diyos, kaya lang napahiwalay tayo sa Kanya dahil sa kasalanan, pero binalik tayo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Kanyang ginawa doon sa krus at kailangan nating tumugon. Kailangan nating tanggapin ang Panginoong Jesus. Parang yung 4 na katotohanan ng buhay. Kasi sinasabi ni Kyle ngayon kay Ate Babes, naiisip ko yung nasa isip mo. 4 na katotohanan ng buhay. Una, ano yung una? Mahal ako ng Diyos. Ikalawa, ako'y nagkasala. Katlo, si Jesus ay namatay para sa akin, no? Para tayo iligtas. Ika-4, kailangan kong magpasya na sumunod kay Jesus. Ito rin po yun. Okay? Ang tawag naman ng yung mga medyo seryosong tao, 4 spiritual laws. Okay? Pero ito yung outline niya. God's love, our sin, Jesus saves, and then our response. 4 truths of life. Okay? Napakasimple. Nung ako ay nagturo sa Myanmar, I went to Myanmar, tumawid ako ng border mula sa Thailand. Ang tinuruan ko mga Burmese, mga tiga Myanmar. Ito yung ginamit ko na outline, yung 4 na katotohanan ng buhay. Very effective siya, napakasimple lang. And most of them, if not all of them, came to receive the Lord Jesus Christ. Amen. There and then, nung ipinangaral ko po, itong 4 na katotohanan ng buhay. It doesn't have to be complicated, mas simple, mas maliwanag, mas maganda. Basta dapat yung pong ating sasabihin ay nakasentro sa Panginoon at nandun sa ating puso yung pagmamalasakit at pagmamahal dun sa taong kinakausap natin. Habang tayo nag-share, sabay tayong nananalangin. Amen? Na sana tumimo sa puso niya, maging isang magandang binhi na maitanim sa matabang bahagi ng kanyang puso. Gaya ng lupa na natamnan ng magandang binhi, ito'y tutubo. Ito po ay lalago at mamumunga sa kanyang buhay, ng bagong buhay, ng pagkilala kay Jesus, ng kaligtasan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. So ano po ang challenge sa atin, mga kapatid? Ang simpleng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay kayang-kaya mong gawin. Sabihin mo sa katabi mo, kayang-kaya kong gawin. So ito yung i-assignment natin this week. Kung meron tayong i-goal, ito po yun. Isang tao lang, 1 soul lang. Kaya nga, 1 more soul lang eh. Isang tao lang. Kung marami, mas maganda. Pero simulan mo muna sa isa. Okay? Sumunod tayo sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Ikalawa, magtanong, makinig. At ikatlo, dapat yung ating mensahe ay nakasentro kay Jesus. Hindi ito tungkol sa galing. Hindi ito tungkol sa talino o sa training. Ito'y tungkol sa puso. Ito'y tungkol sa iyong pagsunod. Handa ka bang sumunod? Amen. Handa ka bang magpagamit sa Panginoon? So this is the call to action. Ito yung takeaway natin. This week, hanapin mo. Maghanap ka ng isang tao na pwede mong kausapin, magsimulang magtanong, makinig, at ituro si Jesus. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging eksperto. Ang kailangan mo lang ay maging willing. Amen. 1 more soul. 1 soul at a time. Pwede ba natin gawin ito? Amen. Kaya ba natin gawin ito? Tutulungan tayo. Handyan ang Holy Spirit. Mananalangin tayo. Makikinig tayo sa banal na Espiritu. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo tumugon. Hanapin natin
gumawa tayo ng paraan ng pagkakataon. Amen. Ang kailangan lang po ay willingness. Amen. Let's make soul winning a lifestyle, a habit. Let's make it simple and yet powerful. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tularan po natin si Philip. Tularan po natin yung kanyang ginawa. At naniniwala ako na kayang-kaya ka rin gamitin ng Diyos. Kayang-kaya rin tayong gamitin ng Diyos to share the gospel. Because the gospel is the power of God unto salvation for those who believe. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao na mananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, kailangan marinig. Kasi kung walang mangangaral, hindi sila makakapakinig. Sabi po ng Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, we need to tell them about Jesus. To tell them the story that God loves them, that there is sin, and yet Jesus saves. Jesus gave Himself as a sacrifice on the cross. And on the third day, He rose again as our Lord and Savior. And we have to believe and receive Him and surrender our lives to Him upang matamo natin yung inaalok niya na buhay na walang hanggan na kaligtasan. Kapatid, kung handa mo nang tanggapin ang Panginoon sa oras na ito, sa iyong pakikinig ng mabuting balita na si Jesus lang pala ang pwedeng makatulong at si Jesus lang pala talaga ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas na hinihintay niya na ikaw ay manampalataya, magsuko ng iyong buhay, kilalanin siya. Ito na yung pagkakataon. Mananalangin tayo ng pagtanggap sa Panginoong Jesus sa oras na ito. Tayo'y manalangin, Panginoon, salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. Mahal na mahal mo po kami. Subalit nalayo po kami sa iyo dahil sa aming kasalanan, sa aming mga pagsuway. Subalit hindi ka huminto, hindi mo hinayaang manatili po kami sa aming kasalanan at sa kapahamakan na naghihintay po sa amin. Ibinigay mo, Panginoong Jesus, ang iyong sarili doon sa krus upang ang aming mga kasalanan ay iyong bayaran, upang kami tubusin, upang kami linisin, upang ang aming mga kasalanan kasama mong napako sa krus. Ikaw yung naparusahan upang kami ay tumanggap ng kapatawaran. Ikaw po yung namatay upang kami ang magkaroon ng buhay. Ikaw po yung tumanggap ng lahat ng pasakit upang matanggap po namin ang lahat ng pagpapala. Kaya nga po, Panginoon, yamang nakita namin ang napakadakilang pagmamahal mo. Mahal ka namin. Ang aming tugon sa iyong pagmamahal ay pagmamahal din, Panginoon. Kasi wala pong nagmahal sa amin na kagaya po ng iyong pagmamahal. Kaya nga po, niyayakap namin ang pagmamahal na ito at tinatanggap ka namin. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay nagmamahal sa amin at nais mo kami na tanggapin ka sa aming mga buhay ngayon. Naniniwala po kami na ikaw ang Panginoon at nananampalataya po kami na simula sa araw na ito, ikaw na po ang masunod, ikaw na po ang maghari sa aming buhay, ikaw na po ang maging Panginoon namin at tagapagligtas. Nais po namin mabuhay para sa iyo. Nais po namin magbigay kagalakan sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung unang nagmahal sa amin at kami tutugon sa pamamagitan ng pagmamahal. Salamat po sa ibinibigay mong buhay, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi buhay na ganap at kasiyasiya, buhay na mapagtagumpay, buhay na punong-puno po ng pagpapala ng iyong biyaya, Panginoon. Patuloy na patubayan kami ng banal na Espiritu sa aming buhay, ilayo kami sa namang gawa ng masama, patuloy lumakad po kami ayon sa kalooban, at patuloy na basbas at pagpapala, at ang biyaya mo, ang kabutihan mo, ang sa amin habang buhay po. Habang buhay namin, Panginoon, na mai-enjoy ang iyong pong kabutihan. Hallelujah. Salamat po, salamat sa kaligtasan na iyong pong ibinibigay at namin namang tinatanggap. Ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kung tayo po'y nanalangin ng panalangin pagtanggap sa Panginoon, kapatid, ang Panginoong Jesus ay nananahan na sa iyong puso sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ito yung pinakamagandang desisyon na maaari mong gawin sa iyong buhay, na kilalanin si Jesus
bilang iyong Panginoon. At dahil sa iyong Panginoon, siya rin ang iyong tagapagligtas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.